Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 4, 2024. Patuloy po tayo, mga kabarangay, kababayan, mga kapatid, sa atin pong pinag-uusapan dito po na may kaugnayan pa rin sa impeachment. Ang sabi po natin, na kapag natuloy ang impeachment at sa ating pong pananaw ay talagang matutuloy, ang magiging resulta po nito sa ating bansa ay malaking kapahamakan sapagkat malalagay po ang ating bansa sa kamay ng mga adik, mga bangag ng mga opisyalis ng bayan sa pangunguna po ng bangag na Pangulo bilang Presidente Martin Romualdez, na sa atin pong paniniwala ay siyang magiging Vice Presidente, si Sandro Marcos na siyang magiging Speaker of the House, at si Chis Escudero na siyang President of the Senate. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang tunay po ng nasa likod na nabanggit ng mga bangag na opisyalis ng bayan ay walang iba po kundi si Lisa Araneta Marcos, ang mas bangag na First Lady ni Bongbong Marcos. Ito pong babaeng ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay nalokohan na po ito ng Diablo. Ito po ang drug lord queen, smuggler queen, corruption queen, lahat na po ng kasamaan. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wala po silang gagawin kung hindi limasin ang kaban ng bayan. Sabihin po natin na mayaman na yan, kaya hindi naman tanais pag-yumaman. Money begets money. So, mas lalo po magdudulot ng higit na kasakiman ang kanilang pagkakamal ng maraming salapi ng bayan. Paano po ito magagawa ng mga bangag, ng mga opisyalis? Ito po ay kanilang magagawa at may pagpapatuloy, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa pamamagitan po ng bribery with the people's money. Babayaran po nila kahit magkano ang lahat po ng mga opisyalis ng gobyerno upang makipagtulungan o sumunod sa kanilang kagustuhan na limasin ang kaban ng bayan sa kabila ng matinding kahirapan ng sambayanang Pilipino. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nakakatakot po ito. Ayon po sa balita, 17 Armed Forces Generals, mga active po ito, nag-courtesy call daw po kay Martin Romualdez. Ang tanong, ito bang mga itong Armed Forces Generals na to, 17 of them, according to the news, pupunta po ba yan sa lower house, sa opisina ni Martin Romualdez kung walang paanyaya sa kanila? At ang tanong po, bakit sila aanyayahan? So itong mga generals na ito, bakit sila pumunta? That is a conduct and becoming of military officers. Bakit po? Sapagkat ang implikasyon po ng kanilang pagpunta doon, sila po ay tahasan o direktang namumulitika. Naglalabi po sila, which should not be. Ang armed forces, lalong-lalo na po, is a political organization. Hindi po sila dapat makialam sa politika. Ang nakikipag-ugnayan po between the military organization and the politician and the person of the president
of the Republic ay yung DND Secretary, the Secretary of National Defense, and the Chief of Staff. Ito po ang chain of command. Chief of Staff, DND, then to the President, being the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Yan po ang dapat. Pero ang tanong, bakit po nagpunta sila doon? Sa office of the House Speaker and the person of Martin Romualdez. Una po, inimbitahan sila. Ano po ang purpose? To pledge their loyalty to the Speaker of the House. At kung sila po ay mag-pledge o manunumpa ng kanilang katapatan, ano po ang kapalit? Billion, 5 billion each for every general. Ito po ay nakakatakot mga kabarangay, mga kapatid. Ang lahat pong ito ay paghahanda o pagsunod sa blueprint na ginagawa ni Martin Romualdez ng bangag na Pangulo at ni Lisa Araneta Marcos. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa ating paniniwala, ang tunay na nasa likod ng lahat ng ito ay si Lisa Araneta Marcos. Ang bangag na Pangulo ay robot na lamang yan. Tagasunod kung ano ang kanyang sasabihin at gagawin ayon sa dikta sa kanya ni Lisa Araneta Marcos. At lahat naman ng opisyalis ng bayan, halimbawa si Secretary Boyeng Remulla, si Bersamin, lahat po ng mga department head o mga cabinet secretary ay sumusunod po sa utos ni Lisa Araneta Marcos. Yan po ang mafia sindikato, the mafia syndicate and the government. Kaya po gusto nilang mapaalis, tanggalin at may pakulong si PRRD at si Sara Duterte. Sapagkat sa tingin po nila, ito ang hadlang sa kanilang masamang plano para sa sampayan ng Pilipino. Kaya hindi po sila titigil. Pagkatapos ma-impeach si Inday Sara, hindi na po pwedeng tumakbo sa anumang posisyon. And the government, sasampahan po nila ng mga kasong kriminal upang may pakulong kasama si PRRD. Yan po ang plano, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kung kailangan gamitin nila ang ICC upang may pakulong si PRRD, gagawin po nila. May sakatuparan lamang ang kanilang maitim na balak na pagsamantalahan ang sampayan ng Pilipino. At pag sila na po ang nakaupo, mamamayani ang droga sa buong bansa. Bakit mismo ang drug lord queen ay si Lisa Araneta Marcos? Magiging mahal ang bilihin sapagkat mismo ang kokontrol sa ating mga bilihin ay si Lisa Araneta Marcos. Magiging rampant ang nakawan o daapan to be committed by the police officers and the armed forces personnel. It will be tolerated by Lisa Araneta Marcos upang patuloy na maging kakampi nila ang armed forces at ang mga kapulisan. So ang tanong, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, paano po natin ito mapipigilan? What should be the solutions of this impending predicament brought about by the impeachment of Inday Sara? Ang tanging solution po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay ilunsad ang EDSA-3 bago po tuluyang matanggal si Inday Sara bilang Vice Presidente. Patalsikin ang bangag na Pangulo, patalsikin ang bangag na administrasyon, buwagin ang most corrupt 19th Congress. I-install po si Sara Duterte bilang bagong Pangulo at magdeklara po ng revolutionary government upang mabuwag ang 19th Congress.
gamitin po ni Sara ang Duterte style of management using the iron fist of management, yung kamay na bakal. Ito po ang tatak ni Digong. At magandang pagkakataon ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sapagkat buhay pa si Digong, matutulungan niya, maigagay niya ang kanyang anak kung paano pamumunuan ang bansang Pilipinas. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, magtatagumpay po ba ang EDSA-PIS? Sigurado po. Ang kailangan lamang lumabas ang sambayan ng Pilipino magtungo sa EDSA. Milyon dapat po. At pag nakita po ito ng military at ng polis na mayroong milyon sa EDSA, demanding for the resignation or the ouster of the President, sila po ay mag-withdraw ng kanilang support to their commander-in-chief. Hindi po tayo umaasa sa mga general na ito na nababayaran ng bangag na Pangulo at ng bangag na administrasyon. Umaasa po tayo, mga kabarangay, mga kababayan, dito po sa mga ground commanders. Anyway, sila po talaga ang tunay na may hawak ng pwersa ng armed forces at ng kapulisan. Bakit? Sila po ang may direktang hawak sa mga rank and file personnel, both of the armed forces and the PNP. Ito pong mga ground commanders, hindi po ito nababayaran. Kung may man dumating sa kanila, mga barya-barya lamang po. But generally speaking, hindi po ito magpapabayad. Hindi po ito magbibinta ng kanilang prinsipyo. Sila po ang tapat na maglilingkod sa bayan in accordance with their oath of office. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kailangan lamang po natin ay pagpatuloy ang EDSA-PIS. Elunsan po ito bago pa mahuli ang lahat. Sabi nga po ng isang popular na kanta, it's now or never. Kapag pinalampas po natin ang pagkakataong ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mahuhuli po ang lahat. Sapagkat the moment na